Jesus, may kapangyarihan. There is power in the name of Jesus to break every chain. O tingnan ninyo itong babaeng ito na 18 years na pinahirapan ng masamang espiritu. Pinagaling siya ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa siya ang nagsalita. Nakita siya ni Panginoong Hesus. At si Panginoong Hesus mismo ang lumapit sa kanya at nagdeklara, Ruby Jane, pinagaling ka na. Leah Consulta, pinagaling na ang iyong anak. Myra Ortiga, pinagaling ka na. See? Dito sa ating live, ang galing ninyong magdeklara ng I declare, Amen, yes Lord, thank you Lord. Pero pagkatapos ng live, wala na, parang wala nang nangyari. Kaya nga mga kapatid, yun ang sinasabi ng Panginoon. I-replay nga natin ang kanyang mensahe. Hindi natin yan nakukuha sa loob lamang ng isang pagkakataon. Kasi ang demonyo mga kapatid, marami yan siyang mga tukso eh. Lalo na pag ikaw ay nakababad sa social media. Ang daming tukso sa social media mga kapatid. Kaya nakakalimutan natin ang sinasabi, ang mensahe ng Panginoon kasi isang beses lang nating pinakinggan eh. Kaya ako, pinapakinggan ko yun, nimomove ko yung mensahe ng Panginoon umaga at gabi. Bago ako matulog, Father God, nakatulugan ko na lang, naririnig ko ang mensahe ng Diyos. Ang sarap pakinggan ang mensahe ng Panginoon. Yes, Lord. Dahil dalawa lang ang confirmation ng Panginoon eh. Una, nirebuke tayo dahil mali ang ating ginawa. Baluktot ang ating pananampalataya. Ikalawa, kinonfirm niya na ibig sabihin nun, well done, my good and faithful servant. Well done, anak, tama ang ginagawa mo, kaya ipagpatuloy mo ito. Ganun lang yun eh, dalawa lang. Dalawa lang mga kapatid. Kaya kung ang ating pakikinig sa salita ng Diyos ay isang beses lang, wala na. Pagkatapos ng harap tayo ng mga pagsubok, harap tayo ng mga tukso sa buhay, ay lilipad na yung mga na yun. Lilipad na yung ating mga natutunan dito sa Word of God. Bakit? Bumalik na naman sa pagiging baluktot eh. Pinagaling ka na ni Panginoong Hesus, pero nang humarap ka na naman sa pagsubok, bumalik ka na naman sa pagiging baluktot. Tumingin ka na naman doon sa iyong sitwasyon, tumingin ka na naman doon sa lupa. Salip na ang tingnan mo ay ang horizon, ang tingnan mo ay ang malawak na pwedeng gawin ni Panginoong Hesus sa buhay mo. Ang tiningnan mo ay ngayong sitwasyon, kaya nawawalan ka ng pag-asa, nadidepress ka, nalulungkot ka, o yan ang mga bad spirit na yan. Yung mga depression, yung mga kalungkutan, at gusto ng demonyo na kitilin mo na yung buhay mo, patayin mo na yung buhay mo, pagod ka na eh, wala ka ng halaga sa mundong ito eh. Kaya okay na, go ahead, sige, mayroong kutsilyo dyan, mayroong blade dyan, kitilin mo yung pulso mo, maglaslas ka, magganito, ganyan ka. Bakit? Of course! Pagpatay ka na, edi wala na ang espiritu mo, na-claim ka na ng demonyo kasi murder man ginawa mo sa sarili mo. Dinadoom ka na, isa ka na sa ka-team ni demonyo. Diba? Yung last week, pinag-usapan natin. Sabi ng mga Parisiyo, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa masamang espiritu kay Beelzebub. Kung ang aking kapangyarihan ay galing doon sa masamang espiritu, bakit ko palalayasin yung masamang espiritu? Dapat dagdagan ko pa ng masamang espiritu, di ba? Oo. Yan ang mga masasamang espiritu, ang magsasabi sa iyo niyan. Sige, patayin mo na sarili mo. Sige, maglubid ka na, ganyan, wala nang kasaysay. Wala eh, ang nakikita mo na lang ay yung mismong sitwasyon mo. Bakit? Baluktot ka, hindi ka nakatingin sa horizon, di mo nakita ang kapangyarihan ni Panginoong Hesus sa buhay mo na napakalawak. So hindi ka na magagamit ni Panginoong Hesus sa kanyang kapurihan. Mayroon tayong
bawat isa mga kapatid ay mayroon talent. May talent tayo mga kapatid, mayroon